Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, ang ituturo ko po sa inyo ay araw-araw po na nagagamit. Kaya sana po tapusin niyo po itong ating aralin. Bali, ito pong ibibigay ko sa inyo mga halimbawa ay kailangan niyo po makapagbigay ng ideya na kung saan ay meron po kayong hiling doon sa tao na gusto niyong ipagawa sa kanya. Pero gusto mong iparamdam sa kanya na yung iyong paghiling para gawin yung aksyon na gusto mong ipagawa sa kanya ay may kasama pong paggalang. So, paano mo yun may English? Okay? Di ba, kalimitan po, pag meron po tayong gustong ipagawa sa isang tao at gusto natin magbigay ng galang, ay gumagamit tayo ng paki. Di ba? So ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng iba't ibang mga mensahe po sa English na may kasamang paki. Para maipagawa po natin itong naturang aksyon na ito sa magalang na pamamaraan na kailangan nyo pong matutunan. Okay? Para pag narinig kayo ng Amerikano, ay maganda sa pandinig ng Amerikano. Magalang ang inyong pakisuyo. Okay po? So, magbigay po ako ng mga gamit na halimbawa. Okay, ito na po yung ating halimbawa na gamit. Okay? Ito po ang ating unang halimbawa. Nathaniel, maaari mo ba paki-patay iyon? O maaari mo ba paki-patay ito? Pakiusap. Pag in English po natin yan, Nathaniel, could you turn it off, please? So, nai-English na po natin yung Nathaniel, maaari mo ba pakipatay iyon, pakiusap? Na kung mapapansin nyo, ang ideya po natin ay tayo po ay nakikiusap. Diba? Tayo po ay gumagawa ng request o hiling sa magalang na pamaraan. At kung mapapansin nyo, gamit na gamit po ito. Diba? Itong unang halimbawa natin. Ngayon, yung iyon o ito, kayo na lang pong bahala kung alin ang gagamitin nyo sa Tagalog. Pero pag in English nyo po, it po yan. Okay? Tapos yung patay, yan yung turn off. Okay? Tapos itong maaari, yan yung could. Na kasama rin po itong paki. Maaari, paki. Yung mo, yan yung you. Okay? Tapos, pag nagre-request tayo, patanong, kaya may ba dyan? Okay? Isipin nyo lang itong ba, yan yung pinaka dahilan kaya mayroon tayong question mark, may tandang pananong, tanda na tayo yung nagtatanong. Kasi pag gumamit tayo ng ba, nakagawa po tayo sa Tagalog na mensahe ng tanong. Di ba po ba? So, yan na lang isa-isip nyo. Okay? Pag may ba, may question mark sa dulo. At syempre, pag Nathaniel, syempre itong Nathaniel kasi yan yung pangalan nung inyong pinakikisuyuan. Okay po. Okay, sumunod na halimbawa. Nathaniel, maaari mo ba pakibuksan iyon, pakiusap? Pag in English po natin yan, Nathaniel, could you switch it on, please? Okay? Ngayon, gusto ko rin po ituro sa inyo, gagamit po tayo ng comma. Okay? Kasi po, hiwalay po talaga yung please dito sa turn it off. Okay? Inihiwalay po natin. Okay? Kaya wag nyo lilimutan pag isinusulat nyo. Kasi pag hindi nyo inilagay yung comma, magkakamali na po kayo. Okay? Sa inyong pagsusulat ng inyong English na mensahe. At saka dito sa Nathaniel, may comma rin po. Kasi oras na itong Nathaniel, hindi nyo po lagyan ng comma, ang mangyayari po dyan, parang ang ibinibigay nyong ideya ay itong si Nathaniel at itong mo ay ibang tao. Okay? Pero pag ang Nathaniel po na ito may comma, sinasabi nyo na itong Nathaniel at itong mo na inuutusan yung tao ay isang tao. Yun po yun.
Okay? So, sana makikitandaan nyo po yan, yung paggamit ng comma. Okay? Sumunod, subukan na itong Nathaniel, maaari mo ba pakipulot iyon o ito? Pakiusap. Pag in-English po natin yan, Nathaniel, could you pick it up, please? Okay? So, napakadali na. Diba? Makisuyo. Kung pag-aaralan nyo itong ating aralin ngayon. Tapos, magalang pa ang dating. Matutuwa sa inyo yung pinakikisuyuan nyo. Okay? So, ang gusto ko rin tandaan nyo dito, o ang gusto ko rin pong ituro kasi dito ay itong mga phrasal verbs na turn off, switch on, turn up, turn down, throw out, wipe off. Na ang ibig sabihin nitong turn off, yung mayroon kang papatayin na device. Okay? Yung switch on, ganun din. Meron naman kayong bubuksan na device. Yung turn up, meron kayong palalakasin. Pwedeng electric fan, di ba? O kaya yung pinaka-sound ng component. Yung turn down, ganun naman. Pahihinain mo yung sound ng component o palalakasin mo yung bilis ng electric fan. Tapos ito, throw out, yan naman po ay meron kang itatapon, may pinatatapon ka. Yung wipe off, may pinapupunasan ka. Yung pick up, may pinapupulot ka. Yung bring back, may pinababalik ka. Yung hang up, meron kang pinasasabit. Okay? Ngayon, syempre, pag yan lang ang inyong tatandaan, medyo kulang. Kaya dinagdagan ko pa. Para gumaling talaga kayo makisuyo sa English sa magalang na pamaraan. So, itong set up, meron kang pinase-set up. Yung take out, meron kang pinalalabas. Yung put on, meron kang pinasusuot. Yung take off, meron kang pinauhubad. Yung look up, meron kang pinahanap. Yung check out, meron kang pinatitingnan. Yung pass on, meron kang pinapapasa. Okay? Yan, no? Nawalan ako ng comma dito. Lalagyan ko para tamang-tama. Saka ito pa. Lagyan muna natin ito ng iyon. Yan, kompleto na. Kasi kung hindi ko lalagyan ng ito, iyon, hindi natin may translate yung it, di ba? Yan. Ito pa, comma. So, kailangan perfect ang lahat, di ba? Yan. Tapos, nasa na tayo? Yung pass on, meron kang pinapapasa. Yung put back, meron kang pinababalik na bagay sa dati. Okay? Kung nakalagay yung bagay sa lamesa, ibalik mo sa lamesa uli. Okay? Tapos, fill out, meron kang pinasasagutan. Okay? So, lahat yan, tandaan nyo. Para humusay po kayo sa pakikisuyo. Tapos, gagaling pa kayo sa paggamit ng phrasal verbs kasi naunawaan nyo ng eksaktong-eksakto yung ideya na ibinibigay nito. Kahit pa po sila ay dalawang salitang pinagsama, unawang-unawa nyo. At pag narinig din kayo na pag sinabi nyo yan doon sa inyong kausap na Amerikano, talagang maunawaan kayo ng eksaktong-eksakto. Kasi madalas po silang gumamit ng phrasal verbs. Okay po? So sana po makikitandaan po itong ating aralin kasi talagang napaka-importante. Alam na alam nyo naman yan. Alam na alam nyo yan na araw-araw nyo yan magagamit sa totoo lang. Di ba? Lalo-lalo na yung mga magulang dyan, yung mga teacher, di ba? Yung mga boss na laging may pakisuyo, di ba? Kasi sobrang busy na sila sa trabaho, kaya kailangan nilang makisuyo. Di ba? So sana makikipag-aralan at maraming salamat po.